Okay, ano kayang tanong ni ano dito? Pag CKD stage 5, okay. Meron ako mga patient po ng mga CKD stage 5. Yes, they have nephrologists then. Sabi ko, wag kayong aalis sa inyong mga nephrologists. Sila yung magbabantay inyong kidney. Ako lang, tutulungan ko lang kayong baguhin ang lifestyle. Kung ano yung mga nararamdaman yung mga discomfort, yan yung a-address natin. And syempre, meron ako mga patient from CKD stage 5, stage 3B. It took us 2 years. Yung iba 2 years, yung iba 1 month, yung iba 3 months, 6 months, 1 year. Iba-iba ang katawan natin, iba-iba ang yung pag-react ng katawan. Pwedeng mag-react agad after a month, mabilis ang reaction, mabilis ang improvement. Yung iba naman, it will take years. Kaya sa mga magla-lifestyle change, maglo-low carb, be patient, okay? To be the best version of yourself, it will take a year or 2 years talaga. Okay? Mararamdaman nyo naman yung mga changes, mga good changes dyan. And syempre, bago kayo mag-start nito, no? Lalong-lalo na dumadami ngayon mga patient ko na walang idea talaga sa low carb. Need to study more, magbasa, no? Manood ng mga live ko para magkaroon ng idea regarding sa low carb. And it will really help your health kapag tama ang ginagawa. Marami dyan nagkakamali. Yes, lahat naman tayo magkakamali at magkakamali. Pero kailangan natin tandaan na ang gabay, ang pagkukonsulta ay mas maaalam natin, mas matututukan, mas malalaman natin anong maling ginawa. So pagka nagkakaroon ng problem sa paglo-low carb ninyo, consult na po kayo. Okay? Huwag na natin hintayin na mas lumala yung mga nararamdaman din. Okay? Yan. Nangingimay ang paa at kamay. Okay. Well, question is, are you diabetic? Pwede yun, diabetic neuropathy. So, we need to address your sugar. No? May mga medication, pero isa rin sa mga pagkawalang diabetes, nangingimay ang paa at kamay, baka dehydrated po kayo. Kadalasan kasi sa mga Pinoy, no? Hindi mahilig uminom ng tubig. Okay? Doc, hindi naman ako nauuhaw eh. So, pag hindi nauuhaw, hindi nga iinom. Okay? Ayan. Okay. Electrolytes. Walang mahanap na Epsom salt, food grade. Okay, kung ano yung available na ingredients, pwede na po kayo magtimpla. To follow na lang yung hindi nyo pa nakukumpletong ingredients. As long as once you started the low carb, strict, clean, low carb, you need to sip your electrolytes. Okay? Yan. Okay, mataas daw ang CREA, potassium, nako, mahina na rin ang puso. Okay, imagine mo yan. Kidney mo, may problem. Puso mo, may problem. Lahat may problem. Umaasa lang tayo sa gamot. Ang question, gumagaling ba tayo sa gamot? Okay? Kung hindi tayo gumagaling sa gamot, need natin ng pagbabago sa lifestyle natin. Alam na natin, ang lifestyle ang nagdudulot ng mga problem natin. Itong mga chronic diseases, yan, lifestyle ang ayusin. Okay. Okay. Sadya nga pong parang hina minsan pag naglo-low carb. Ako, ang daming tanong ni Sir Okay. Yan yung mga umpisa na mararamdaman ninyong mga discomfort, panghihina. Yan din po naramdaman ko nan. For a month, nanghihina po ako niyan. I did drink electrolytes, tuloy-tuloy lang kasi nagagawa ko naman yung mga gawain. Although mahina, mabagal, pero nagagawa pa rin. So continue lang tayo. Okay? Okay. Okay, out na po yung mga processed food ha. Out lahat po yan. Okay, dito tayo. Pag may bubbles po ba ang ihi, automatic may kidney damage? Hindi po. Hindi po. Pwede pong dehydrated tayo or puro concentrated fluids ang iniinom natin. So, kailangan natin kumpletuhin ang fluids. Umiwas muna sa mga
concentrated fluids. Ano ba yung mga concentrated fluids? Ito yung mga may kulay. So, dapat tubig or electrolytes lang ang ating inumin. Okay? Okay, marireverse ang CKD end stage. Marami po, no? Pagka tinanong nyo, marireverse nga ba ang CKD5? Okay. Pwedeng mag-improve. Okay? From CKD5 to CKD3B, yes, meron po akong mga patient nag-improve. From CKD4 to CKD3A, meron. From 3B to 3A, from 3A to 2, meron po. Meron akong mga patient, creatinine lang yung mataas. Huwag nyo nang iisipin muna na hindi mag-improve. Gawin nyo muna itong low carb. May patient ako, after 3 months, normal lahat. Tuwang-tuwa siya. Sabi niya, Doc, limited na ba yung ano? Ililimit ko pa rin ba yung protein? Okay, tanggalin na natin yan. Nag-improve ang CREA mo. So, chew your food properly 20 times before swallowing. Eat when hungry. Stop when full. Yan ang gagawin niyo. Okay? Ayan. Now, gusto ko po bumalik sa low carb with your guidance. Yes, okay, consult muna tayo para malaman natin ano ang mga health problems niyo. Doc, nag-insulin at may tablet na ininom diabetic, pero ba mga low carb? Yes, consult po, lalo na sa mga nag-insulin. Meron tayong pag-asa sa mga matataas ang asukal dyan. Sa mga nag-insulin dyan, may pag-asa po tayo na mabawasan ng insulin at napakaswerte pagka natanggalan natin ng insulin. Okay? Tandaan natin, no? Ang mga gamot na yan, tulong. Pwedeng mabawasan, pwedeng mawala kung aayusin ninyo yung kakainin ninyo. Okay? Ayan. Okay. Wala na po akong thyroid. Concern lang, Doc, kung okay ba mag-low carb? Yes, pwede naman po. Marami po na may mga hypothyroidism, hyperthyroidism, yung iba wala ng thyroid, nung nag-strict low carb, nag-i-improve ang health. Hindi lang yung overall health nag-i-improve. So, nababawasan din ng medication. Siyempre, pagka wala ng thyroid, meron pa rin tayong maintenance. Ang mahalaga, yung dosage, pwede mabawasan. Ito yung dosage na pwede nating ibigay. Depende sa magiging resulta ng inyong laboratory. Okay? Okay. Ayan. Ayan, ulitin ko ulit. Cardiomegaly, gumagaling. Yes, lumiliit po ang malalaking puso ninyo. Okay? I-control lang natin ang blood pressure. Pag nag-normal, mare-relax, no? Nagko-compensate kasi ang puso natin pagka mataas ang presyon natin. So, lumalaki siya. Pagka hindi nyo binago ang lifestyle ninyo, yung pusong malaki, may hangganan po yan. Pagka may hangganan, bigla na nagtitigil. Yan yung mga heart attack. Kaya kung gusto nyo mag-improve, yung malalaki yung puso na mag-normal ang size, control natin ang blood pressure. Tandaan, huwag magpuyat. Number 1 yan. Okay? Okay. Ano pa ba mga question? Good evening po. Di po ba harmful ang electrolytes kung half teaspoon salt lang allowed per day? Hindi po, no? Once you do the strict low carb, your kidney will excrete more salt. So where salt is, water will follow. So madidehydrate po ang katawan natin. Kaya kailangan natin ng salt. If you are eating high carbs, rice, bread, pasta, noodles, no, your kidney will absorb more salt. It will absorb more. Where salt is, water will follow. Kaya medyo nagbabalky kayo or nagmamanas. Kaya iwas sa asin yan. Tama naman. Okay? So, ganun po ang gagawin natin. Okay. Good evening, Doc. Mataas din uric acid, may UTI, naku, may infection. 1.5 CREA ako, mga March pa yun, hanggang na hospital ako, hanggang umuwi ako sa bahay, wala pa rin pagbabago.
Tapos ngayon, sumasakit pa rin dalawang balakang ko. Overweight na kayo. Okay? Gusto ko magpa-advise, ano pa dapat gawin? Pa-check ba ako ulit? Hindi ko na talaga alam. Lagi lang ako nag-iisip paano ako gagaling. Gusto kong tulungan sarili ko, Dok. Sana mapansin. Okay. Ang UTI, well, kailangan may symptoms ng UTI. Dysuria, yung balisawsaw, no? So, kung nilalagnat ka, talagang UTI yan. Need antibiotic. Regarding your uric acid, fluid intake. Iwas muna tayo sa mga fruits. Okay? Problem sa mga fruits ngayon, GMO, genetically modified, sobrang tatamis, hindi na seasonal. Whole year round na sila. Kaya i-limit natin yan. Or, better yet, wag muna. Kung may mga health problems pa, like kung may diabetic, mataas ang liver enzymes, uric acid, iwas muna tayo dyan. And then, consult talaga para ma-address natin yung totality ng inyong problem. Okay? Doc, rate ko is 1.82. May doc, give me meds at may heart enlargement. Pabalik-balik lang. Yes. You need to look ways na mapaayos ang inyong health. So ano ito? Lifestyle change. Eat nutritious food. Eat real foods. Sa panahon ngayon na puro process, puro fast food, we need to go back dun sa dati. Okay? Mga lutong bahay. Yan. If you have health condition, dapat yan ang ginagawa ninyo. Okay? Okay. Yes, usually no, pagka 300 or 400 ang creatinine, they will your doctor will advise to put fistula. Ang fistula natin, mga 3 months pa bago magamit yan. So, pahinugin pa yan. And pagka nag 500, 600, 700, or 1,000 man yan, creatinine, dialysis. Or if you have EGFR of 11% and less, or mas mababa sa 11%, advice talaga is dialysis. Okay? Try natin. Wala namang mawawala kung maglo-low carb, di ba? Malay nyo, mag-improve ang health nyo. Okay? Malay nyo, bumaba ang creatinine. Malay nyo, magkagulatan tayo. Okay? Doc, paano pag angioplasty, di makakain beef at pork, pinagbawal po ang carb, ano? Pinagbawal pa carb, ano kaya pwede, nanghihina ako, nasakit pati ulo ko sa okay. Walang carbohydrates, walang beef, walang pork, so malamang nagbe-vegetarian po kayo. Consult, ayusin natin, sip your electrolytes, huwag mapuyat. Hanggat may ano tayo na maayos yan, ayusin natin. Okay? Alright. Yan. Okay. Doc, normal lang ba? Namumutla pag low carb. Almost 3 months na ako sa low carb. Sabi ng mga kasama ko, namumutla daw ako, mukhang may sakit. Okay. Pag yan ang ina-advise sa inyo or yan naman naririnig nyo sa mga kakilala ninyo, tingnan ninyo yung pamumutla, tingnan ninyo yung CBC. Magpa-CBC kayo. Kung mababa ang red blood cell or hemoglobin, kailangan natin na supplement. Ngayon dun sa mukhang may sakit, pagka yan ang sinasabi sa inyo, we need some resistance exercise. Kasi pumapayat na eh. Pagka pumapayat tayo, nagmumukhang may sakit. Pero once na mag-start tayo ng resistance exercise or lifting exercise, nag-i-increase ang metabolism natin. So when our metabolism mag-increase, naghahanap ng energy. So ano yung energy? Pagkain. So kakain tayo. Gaganahan ka ngayon kumain. Okay? So, tama lang yan. Okay? Then, compute. Minsan kasi, akala natin, payat natin, no? Pero pagka tininan natin yung BMI or yung height and weight ninyo, nasa normal. Minsan nga, yung iba nga, sa pasyente ko, overweight pa ng 1 kilo or 2 kilos. Eh. Di ba? Okay. Kuya Gibo, sir, galing na ako kay Doc. Nagpa-check up. Ask ko lang.
Nor lang ba namumutla pag ay, nasagot ko na pala yan. Okay. 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 Paano? Okay. I am your avid fan. My creatinine 368. I want to lower it down. What will I do? I don't want to undergo dialysis. Okay. Need consultation. Need to see all your laboratories. And then we will talk of how to improve your lifestyle. And maybe, 60% of all CKD, 60% of all CKD ang cause diabetes. 30% of all CKD ang cause hypertension. The rest is autoimmune. So malaking porsyento mga diabetes. Kaya mas takot ako sa mga matataas ang sugar. You need to control your sugar pagka mataas na yan. Or else, yung complication ng diabetes, kakatok sa inyo. Okay? Huwag nyo nang pagbuksan. Ayusin ninyo at malay nyo. No? Once na na-improve ang sugar ninyo, once na nag-improve ang blood pressure ninyo, yung hypertension, na-control, makakapagpahinga ang kidney. Okay? So, dun sa mga may CKD, para lang mag-improve yan, i-control nyo ang sugar, i-control nyo ang blood pressure. Okay? Ayan. Okay. Doc, paano po magpa-coach? Fatty liver, gastro, lagi po masakit ang aking tagiliran. Okay. Consult po. Yes, ayusin natin yung mga concern ninyo. Okay? Okay. Ayan. Doc, SGPT ko po, 52. Nothing to concern. Ay, tumataas pala, 60. Okay. Ang alarming na SGPT, no, times 3 the normal. Usually, mga 40, 42. So, times 3 nyo yan, nasa 100 plus, 120. Pagka umabot kayo sa ganyan, sigurado ako, nasa mild to moderate fatty liver kayo. Pero pagka ganito lang, 52 or 60, nothing to worry. Tanggalin niyo po ang mga fruits, lahat ng mga fructose corn syrup, mga sweetener, mga processed food, sugar drink, tanggalin niyo. Mag-i-improve yan. Pero siyempre, kung manginginom kayo, tigilan yung uminom. Number 1 dati is ang pag-inom. Number 2 ngayon, number 1 ngayon nag-cause ng liver enzyme, no? Ito yung mga non-alcoholic fatty liver disease, hindi alcohol ang nag-cause. Okay. Yan. Okay, ano pa? Okay, good evening. If liberal low carb, okay. Pag liberal po, you can consume 2 cups of rice, pero siyempre wala nang bread, biscuit, pasta, noodles, processed food, sugar drink. Ang pinagkaiba lang yan, merong 100 grams of carbohydrates. Usually mga 2 cups of rice. Okay? Or pwede mong i-compute kung ilan yung carbohydrates. Ang isang bowl na gulay, nasa 4 to 5 grams of carbs yan. Okay? So 1 cup of rice a day, that's moderate low carb po. Hindi yan liberal. Moderate. 1 cup, nasa 40, 45 grams of carbs yan. Okay? Need pa ba uminom ng electrolytes? If nakakaramdam kayo ng mga discomfort, yes, kailangan natin. Okay? So, healing starts with your food. Healing starts when you change your lifestyle. Another coachee from CKD4, stable and strong, CKD3, 3B na siya. Nag-improve, nag-adapt, and then nag-evolve na siya. Doing strict, clean, low carb, nagfa-fasting, nag-a-active lifestyle.
And if you want na mag-evolve, and if you want to be the best version of yourself, do lifestyle change, low carb, fasting, and have an active lifestyle. Ingat po kayo dyan. God bless. Bye!